Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ang market daw po, ang buong crypto market ay nagkaroon ng breather. Kung pag sinabi po nating breather ay correction po ito o retest. Pansamantalang bumagsak po muna sila para magkaroon ng correction at pagkatapos po nito ay makaka-recover rin at magpapatuloy ito sa kanyang pag-angat. Kaya yan, dahil dulot po ng breeder na ito ay marami daw pong mga nakalong na na-liquidate. Umaabot po ng higit $320 million ang na-liquidate dito. Yan, ito po yung mga nakalong, ito po yung mga traders na nagtitrade sa futures trading or derivatives. Kung pag nakalong po tayo ay meron po tayong long position ay sa nasa buying side po tayo. Kung tumataas ang market price ng isang crypto asset ay dyan po tayo nagkakagain ng profit or kumikita. Pero kung pag bumabagsak naman po ito ay dyan po tayo natatalo. Kaya yan, depende po yung pagkakalagay natin sa ating stop loss. Yan, or kung hindi po natin ito linagyan ng stop loss ay meron po tayong tinatawag na margin call. Kung pag naubos po yung ating margin ay automatic na pong magsasara yan. Kaya ayan po ang nangyari. Marami pong mga nakalong na na-liquidate dahil sa correction na nagaganap ngayon sa buong crypto markets. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay a sudden price decline across the board has trimmed optimism among crypto traders with over $320 million in long position liquidated in 12 hours. Ayan, nangyari po yung liquidation na ito ng higit $320 million sa loob lamang ng 12 oras. Kaya yan, ang tindi. At ang nagdulot po niyan ay yung decline, yan, yung sudden or biglang pagbagsak yan ng market price ng buong crypto markets. In the early hours of Monday, the crypto market suffered its most substantial decline after a period of uptrend. Most leading cryptocurrencies dropped by 5 to 10% of their value within 2 hours. Kasi nitong mga nakalipas lamang na araw ay yan, dire-diretso lamang po sa pag-angat or pag-akyat ang buong crypto market. Ayan. Pero sa ayan, biglang pagkatapos nito ay sinundan ng biglang pagbagsak ng crypto markets ng nasa mga 5 to 10% sa kanilang value. Kaya marami pong mga na-liquidate dyan na mga naka-long positions. With market sentiment largely bullish in the past few months, the latest drop has caught many traders off guard. According to data from CoinGlass, over $320 million of long positions were liquidated in just 12 hours with the most recent downturn. Kaya yan, hindi po siguro nila nabantayan. Yan, naisara yung kanilang long positions. Kaya yan, mabilis daw po kasi ang pangyayari nito. Biglang parang lumiko or parang biglang nag-bounce kaagad yung market prices ng yung crypto markets. Kaya ganito. Ayan, 12-hour wreck. Ayan po yung na-wreck. Yung mga naka-long, ayan, yung mga naka-short, ayan naman po. The volatile market conditions also liquidated a smaller margins of traders holding shorts, 40 million. Such liquidation typically reflects traders mistiming their entries during a downturn. Kaya yan naman po. Hindi lamang po mga long yung nadali rito sa naganap na breeder ng crypto market. Maging may mga short na rin po. Nasa 40.84 million yung mga na-liquidate dito sa mga naka-short. Ayan, a closer look at the liquidation numbers further revealed that most losses came to traders holding long positions in Bitcoin, Ether, Solana, and Solana. And over $100 million in BTC longs were liquidated, with Ethereum and Solana seeing liquidations of 75 millions and $20 million respectively. Ayan, ang laki po. Pinakamalaki po ay yung na-liquidate dito kay Bitcoin. Nasa higit 100 million po
$100 million na halaga ng BTC longs ang naglaho dahil sa breeder na ito. Sinundan po ito ni Ethereum na nasa 75 million at saka si Solana na nasa 20 million. Ayan, ang daming mga nakalong. Market looks to bounce back. Ayan, kasi yung breeder na ito, gaya ng sinabi ko kanina, ay retest lamang po yan or correction. Ayan, one of the strongest indicators of a bull market is the strength and speed at which the market recovers from the drawdown, with most traders still largely optimistic about further gains, such declines may be erased quickly. Ayan, marami na rin pong mga traders ang nananatiling optimistic na magpapatuloy lamang sa pag-angat or pag-akyat ang crypto market. Ayan. Kung pagbabagsak man ito, ay pansamantala lamang ito at makaka-recover din ito at ayan, aakyat ito. Magpapatuloy lamang ito sa kanyang pag-akyat. The crypto market has aimed to swiftly recover from its most recent setback. Leading cryptocurrency BTC has recovered above $42,000 at the time of writing, a substantial increase from the $40,400 low reached in the wake of the drop. Kaya ayan, ngayon ay nakakabawi na po ang Bitcoin kasi bumagsak po siya hanggang dito sa presyong ito, $40,400. Pero ngayon nakaka-recover na po siya dito, nakabalik na po siya rito sa $42,000. Kaya ayan, mukhang parang tinamaan lamang ni BTC yung mga stop losses ng mga nakalong. Meanwhile, the overall crypto market has gained $100 billion, bouncing back from a low of $1.56 trillion, according to CoinMarketCap data. Time will reveal whether bullish traders have enough firepower to return to the market on course for newer highs, or whether the bears will gain an edge large enough to upset the positive momentum built in the past few months. Ayan, yan po ang nangyari ngayon kung bakit maraming mga long ang na-liquidate. Ang tindi po nito, $320.74 million ang na-liquidate dahil sa breeder na ito. Ayan, breeder ng crypto market. Huminga muna siya. Ayan, huminga. Kasi kung pag umaakyat, hindi, yung market naman po kasi ay hindi po pwedeng dire-diretso yan na umaakyat. Kung mapapansin po natin yung chart, lahat po ng chart ng crypto market ay kung pag umaakyat ito ay nagkakaroon siya ng humihinga po siya. Pansamantalang babagsak ng bagya, tapos magpapatuloy rin ito sa kanyang pag-akyat. At ganun din po. Ganun po ulit. Pagkatapos niyang magkaroon ng dire-diretsong pag-akyat, ay magkakaroon po ulit ito ng bagyang pagbagsak. Tapos ayan, bago siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Wala pa tayong mga sitwasyon na yung dire-diretso, yung parang parabolic, maski parabolic yan na surge, ay merong aabot na rin po siya sa punto kung saan ay magkakaroon siya ng breeder or hihinga siya ulit bago siya magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Wala pa yung sitwasyon na dire-diretso po talaga siya na umaakyat ng umaakyat. Ayan, kadalasan po talaga ay humihinga. Kaya nga sabi nila ay parang buhay ang market na ito ay humihinga. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito para naman po sa mga bago lamang dito. Ayan, sorry po. Kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.